Pero mga kababayan, ngayon, it seems si PBBM ay magpapaulan ng mga kaso. Tulad nga nito, kay Amy rin mismo nanggaling, sabi niya. Si Estrada, Villanueva at Revilla, tatlo agad yan. Kakasuhan sa January 15. Sana nga mangyari na yan, mga kababayan. Sana nga. Sana mangyari na yan. Sa lahat-lahat ng sinabi ni Baba Bel, eto lang yung gusto kong magkatotoo eh. Eto, yung makakasuhan. Sabi, may ilang senador daw na makakasuhan sa January 15. Kabilang dito si Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva. By the way, babalikan lang natin yung kwento. Siyam sila sa minority. Siyam sila sa minority. So kapag nakasuhan si Jinggoy at saka si Joel, edi effectively distracted tong dalawang to. Distracted yan. Oo, hindi sila makakagalaw sa minority. So, -2 agad. -2 agad etong si Jinggoy Estrada tsaka si Joel Villanueva. Oo, lalong-lalo na yung kaso nila malala. 'Di ba? So, hindi sila makaka-function. Oo. Tapos, kasama rin daw si Edwin Garjola, si Eric Yap, at saka si Edvic Yap. Buti nga. Buti nga. Oo. Buti nga, mga kababayan. Makakuha na yung tatlong yan. Diba sabi ko sa inyo nung nakaraan, tahimik lang yan. Pero si Edwin Garjola, isa sa mga big fish yan ng flood control scam. Pero hindi masyadong umingay yung pangalan niya, di ba? O ngayon, nakikilala na siya. Si Edwin Garjola. Oo. Alam niyo, nakakatawa pa sa party list niya. Di ba? Construction Worker Solidarity Party List. Oo. Construction. Alam mong contractor eh. Contractor talaga eh. Oo. Tapos bawas pa yung Eric Yap tsaka Edvic Yap sa minority ng lower house. So, patay tayo dyan. Panoorin natin yung balita tungkol dito sa mga kakasuhan. Ito sabi ni Baba Bel. Kaugnay naman ng flood control scandal, sinabi ngayon ni Senadora Amy Marcos na nakasagap siya ng impormasyon na may mga kakasuhan sa January 15 kabilang ang mga senador. Pero pinagpawalan umano silang mag-ungkat kaugnay ng mga nasa matataas na posisyon. Nakatutok si Mag Gonzalez. Ilang senador at kongresista umano ang makakasuhan kaugnay ng maaanomalyang flood control project sa January 15, ayon sa nabalitaan ni Senador Amy Marcos. Ang balita, January 15, ang charges against certain senators will be filed. I understand they have already drafted against Senator Jinggoy, Senator Joel, and former Senator Bong Revilla. Pagkatapos ang balita ko, meron na rin daw against Congressman Garjola, Congressman Yap, and his brother, Congressman Yap as well. Pero alam ko na pinagmamalaki na kompleto na daw yung ebidensya at pwede na daw i-file. Kinukuha na namin ng pahayag ang mga nabanggit na mambabatas. Sa nasagap ni Senator Amy, wala pang direktang ebidensya pero inihahanda na rin umano ang kaso laban sa ibang senador. Kaya tanong niya, bakit Senado ang napuntirya? See? Sino daw? Wala pa raw direktang ebidensya pero hinahanda na rin ang kaso sa iba pang senador. So, sino-sino sila? Sabi din, wala raw sa ngayon direct evidence linking Senator Cheese, former Senator Nancy, former Senator Grace, and Senator Mark Villar. At hinahanda daw yun. Hinahandaan na sila. Mababawasan pa pala yung Villar sa sa Senate. Mababawasan pa guys. Wala pa ron direktang ebidensya. Well, I would dispute that. Lalo kay Cheese. Kay Nancy siguro tsaka kay Grace po pwedeng walang direktang evidence. Pero kay Cheese, mga babayan, meron.
Meron. Oo, kasinungalingan ho na sabihin na walang direktang ebidensya. Dahil we have the testimonial evidence of Yusek Bernardo. Mm. May testimonial evidence tayo ni Yusek Bernardo. 160 million na kickback. Oo. Di ba? Sing-sing pa lang ni Heart eh. Sing-sing pa lang ni Heart eh. Ebidensya na yan eh. Paano pa to? 160 million na kickback. Meron ho kay Cheese. Well, hindi ho wala. Oo. Merong ebidensya na nagli-link sa kanya sa flood control. Sinabi yan ni Yusek Bernardo. Sana yun. Sabi niya, ang kanyang middleman ay si Maynard Ngu, na isang close friend and campaign contributor ni Escudero. Sabi, while we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Try natin gayahin yung boses ni Senator Cheese. Alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec, magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million, ha? 160 million, guys. Oo. Kay Cheese Escudero. Okay naman daw sa kanya. 160. Sino ba namang hindi okay sa 160 million, guys? How? Sabi ni Manat Chay. How? Di ba yung reaction ni Heart nung binigyan siya nung Tourmaline? Nung Tourmaline na sing-sing. Oo. How? Kasi naman, ang mahal nun eh. Magkano yun? 2 million at 2 million pesos isang sing-sing? O $2 million? No, 2 million pesos yata. Oo. Di ba? Sino ba namang hindi okay sa 160 million, guys? Oo. Di ba? 50 million pesos. Oo. O, $2 million nga kung 50 million pesos. So, mga $2 million. Oo. Tama. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Cheese Escudero and Maynard Ngu at the court. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said to me, "Thank you." Thank you, ha? Thank you. Paraiba, oo. Hindi, Paraiba yung brand. Paraiba yung brand. But anyway, thank you daw, thank you sa 160 million. Just go. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Cheese Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights. He asked me to confirm if that streetlights project was the one for Senator Cheese, which I did. Tapos, ayun. Tapos sabi ni Cheese, chismis lang daw yan. Chismis! $1 million. Ayan, $1 million. Galing, no? 160 million pesos. So, malamang sa malamang, yung sing-sing, galing dito sa 160 million. Ano? How? How? Sabi. Anyway. Hindi lang yan ha. Meron pa. May nakitaan na rin na money trail. Sinabi yan ni who's this? Si Ombudsman Remulla. Sabi ni Ombudsman Remulla.
We have statements of a money trail leading to him, narrations of fact that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence, which we're looking at right now. So, may money trail nga daw eh. Ano nga eh, pag wala kang makitang AMLAC trail, then you have to follow a cash trail and we will find it, sabi ni Ombudsman Remulla. So, mukhang may ebidensya. Oo. Fake news na naman si Bababel. Fake news si Bababel, may ebidensya laban kay Cheese Guys. Bakit naman ganito lahat ng senador? Akala ko yung flood control ang pinagmulan doon sa Kongreso at sa Speaker's Office, sa small BICAM. Bakit nauwi sa Senado? Parang sobrang diversion na to. Balita rin daw ng senadora, bubuwagin na ang ICI o Independent Commission for Infrastructure sa February 1. Ang balita ko, February 1 ang pinapakong date na i-disband na raw yung ICI. Ayun. Wala nang ICI. Kung sa bagay, nag-resign na lahat ng member eh. Nag-resign ang lahat ng member. Andun pa si Andres? Andun pa si Commissioner Andres? And besides, mga kababayan, yung trabaho kasi ng ICI as far as the other two commissioners, itong sa auditor ng SGV at saka kay Babe Singson, yung trabaho nila tapos na. Wala na silang point. Ba't pa sila nandun? Ang trabaho na natitira is for the prosecution ng mga in-identify sa ICI. Kasuhan eh. Nandun na sa level ng kasuhan. So, ang expertise na kailangan dyan ngayon is kay Commissioner Andres. Hindi na sa iba. Tapos yung trabaho nila. At binigyan na sila ng binigyan na sila ng process map kung paano mag-check ng mga dokumento. So, wala na. Tapos na yung trabaho nila. Actually, for example, yung sa umalis na taga-SGV, di ba? Auditor yun eh. Pwede namang kumuha from COA na pwede magpatuloy ng trabaho ng pag-audit, di ba? Using the framework given to them by SGV. Pwede naman yun eh. So, magpapatuloy yung trabaho. Pwedeng wala na yung tao, wala na si Babe Singson, wala na yung isa, si SGB. Pwedeng wala na sila, pero yung trabaho magpapatuloy. Ako personally, I don't think mabubuwag yung ICI ng February. Oo. Siguro mga June. Mabubuwag pa rin siya. Oo. Pero siguro kapag nandiyan na yung bagong batas. Pag nandiyan na yung IPC or the ICAIC. Oo. So, tingnan natin. Pero mabubuwag pa rin yan. Mabubuwag pa rin yan. Pero hindi sa panahon na gusto ni Bababel. Game. Pero wala pong maliwanag. Lumampas na yung due date na December 15. Sa isa namang pahayag, sinabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka na wala silang natatanggap na impormasyon o masabi tungkol dito mula sa Malacanang. Dismayado rin si Senador Marcos dahil pinagbabawalan na umano silang mag-ungkat ng mga nasa mataas na posisyon sa mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang alam daw niya, bawal na sabihin mula kay dating House Speaker Martin Romualdez pataas. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Ulitin ko lang, fake news yan. Alam niyo kung bakit. Kung pinagbabawalan sila, paano na ipasok ni Marcoleta si Gutesa? Sige nga. Paki-explain nga, Bababel. I deserved an explanation. I deserved an acceptable reason. Di ba? Paano na ipasok ni Marcoleta si Gutesa kung pinagbabawalan kayo?
Nagsinungaling pa si Gutesa. Sabi niya, kasama daw, nagbigay daw siya ng ng basura kay Martin Romualdez. Oh. Pero nagsisinungaling sila. Mahiya naman kayo. Hmm. Nagsisinungaling eh. Basic yun. Fake news yun. At saka ang gumawa nung sinasabi ni Amy Lacson, sinasabi to ni Baba Bell, ang gumawa nun si Marcoleta. Si Tito Soto nga, di ba pinigilan niyang magsalita nung pag-uusapan na yung corruption during Duterte administration. Alala niyo yun? Kasi di ba na-bring up nga yung yung yumaman ang mga diskaya nung panahon ni Rodrigo Duterte. So pag-uusapan na yon, ano nangyari? Paano sila yumaman nung panahon ni Rodrigo Duterte? Anong sinabi ni Marcoleta? Sir, Mr. Senator, with all due respect, tapos na po ang oras nyo. Hindi ko narinig ko sa pickup. Pero narinig ko yun. Yung kay Tito Sen. Oh, baka nakakalimutan nyo yun. Ilang beses niya ginawa sa hearing yun. Kaya nga kaya nga walang naniniwala na sincere yung hearing ni Under Marcoleta. Tapos nagkaroon pa ng issue doon sa testimonya rin ng mga diskaya. Naalala niyo yun? Yung nagbigay ng mga pangalan ng congressmen pero mga senador, hindi nila sinama. Binanggit ng mga diskaya. Tapos binawi ng mga diskaya rin. After nung hearing, binawin la the following day. Sabi, hindi ko po nakita si Martin Romualdez. Bakit ganun? Diba? Matuloy natin. Si Speaker daw, si Bonjing, nako, sabi si Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit. Si Salvi ko lang. Parating hindi binabanggit yung mga taga-palasyo kahit lumilitaw ang pangalan nila. Hinihinga namin ng pahayag sina Senate President Tito Soto Pero hindi binabanggit yung mga taga-palasyo, di ba, iimbestigahan na nga si E.S. Bersamin, tsaka yung anak niya, ay pamangkin niya. Di ba? Kasama pa nga si Traigib Olaybar eh. Oh. Alam niyo mga babayan, ito, buti sinopla na ni Ping Lacson. at Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Samantala, wala raw duda si Senator Amy na may panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa darating na Pebrero pag naglaps ang 1-year bar sa impeachment filing. Suspecha pa ng senadora, gagamitin ang 2026 national budget para sa pamumulitika. May nakaabot pa raw na impormasyon sa senadora na napangakuan na umano ang ilang kongresista ng soft pork, bagaman hindi niya masabi kung para ito suportahan ng impeachment ng bise. Magiging cleanest budget, naging sneaky budget naman to. Bakit ganon? So, bakit ginigiling ang pork kundi para pagulungin ang impeachment? I believe that the suspicion necessarily will arise, malicious and unproven perhaps, that all these monies are being set aside for a sinister and political purpose. Ikaw lang gumagawa nun, Amy. Ikaw lang gumagawa nun, Baba Bell. Legit. Ikaw lang ang gumagawa. Di ba? Sabi ni Ultimate Claire, bakit ganyan na ang babalina na yan? Kapatid ba ni PBBM? Di ba, maski kasi presidente sinabi, she is not the woman you see on television is not my sister. Di ba? Di ba? Yun ang sinabi ni presidente. The woman you see on television is not my sister. Ayan. Tapos, naging defensive si Amy. Sabi, ako to, bonge. Alam mo yung mga baliw, ganun yung mga baliw.
Di ba? Ganun yung mga baliw, di ba? Ako to, di mo ba ako kilala? Baka reptilian niya, pwede. Di ba? Hindi na raw si Amy yan. Pero ano lang yon, alam naman natin, it's a figure of speech. O, na sinasabi ni Presidente, hindi na niya kilala si Amy Marcos. Hindi na niya kilala yung pagkatao, yung... Tsaka, alam niyo, di ba, sinabi nga ni Presidente, nagbo-worry daw silang pamilya. Alam niyo, mas maniniwala ako doon sa sinabi ni Presidente. Alam niyo kung bakit? Kasi yung statement ni Presidente is characteristic of their family. Kumbaga, consistent sa ugali ng pamilya nila. Si Amy, hindi eh. So, mas maniniwala ako sa sasabihin ni Presidente. Oo, tuloy natin. Kung impeachment ba yon, yung BARM election ba yon, o yung barangay election, parang politika ang pinag-iipunan. Hinihinga namin ng reaksyon ng Malacanang sa mga sinabi ng senadora. Para sa GMA Integrated News. So ngayon, pag-usapan natin mga kababayan. Feeling ko, kung matutuloy ang impeachment, dahil nagpaulan ng kaso si Presidente, hihina ang opposition. Hihina sila dyan. For sure. Okay. Let's break it down. Break it down, y'all. Okay. Estrada, Villanueva, dalawa agad yan. Di ba? Idagdag mo pa yung expose kay Cheese Escudero. Tatlo na agad yan. Siyam lang sila, ha? Siyam lang sila. That means, pag na-distract yung tatlong yun, distracted sila kasi may kaso sila eh. Or may warrant sila or nakakulong sila, hindi sila makaka-participate. So, tatlo agad. Ilan na lang ang matitira? 6. 6, guys, ang matitira. Hindi pa tayo natatapos sa tatlo. Meron pang Rodante Marcoleta na may kaso sa COMELEC. Although siya makaka-participate sa floor pero distracted siya. Iisipin niya ngayon, wait lang. Wait. Should I go for political survival or should I go sa pagsisinungaling ko? Tutuloy ko pa ba yung pagsisinungaling ko o political survival? Yun, madidistract siya. So, 4 agad yan, guys. Villanueva, Estrada, tapos Ejercito, tapos Marcoleta. Sino pa? Bato de la Rosa. Hindi na nga nagpapakita eh. Sa ICC. 5 agad. 5 agad, guys. 5. Okay. So, ilan na lang matitira? 4. Di ba? 4 na lang matitira. Meron pang isa na kinasuhan din sa ombudsman. Si Bongo. Patay, sabit. 6. 6 silang lahat. Mauubos ang minority, guys. Ang matitira na lang sa minority, si Robin Padilla, si Amy, si Bababel, at saka si Kawatano. 3 na lang silang matitira. So, paano pa? Andiyan si Marcoleta pero distracted din sa kaso. Baka ma-disqualify. Ito na, papasok na yung bilyar. Siyempre, yung 2 bilyar nandyan pa. Okay. Pero, hati din yan 2 yan. Kasi yung isa sa kanila, iisipin niya yung kanyang political survival, lalo na siya yung secretary ng DPWH nung panahon na nagkaroon ng mga ghost project. Imposibleng maabsuelto dito si Mark Villar, guys. Tatamaan siya. Hindi pwedeng hindi siya kasuhan. Dahil lahat ng ghost projects from 2016 to 2022, sa kanya yun.
Kanya yun. So, maaaring sumabit. Mm. Eto naman si Pia Cayetano, most probably, iisipin din niya yung kanyang political survival. Most probably. Mm. So, sasama yan kung saan yung majority. Si Tulfo, ganun din, yung magkapatid na Tulfo. Kung saan yung majority, doon sila. Si Lapid, ganyan din. Kung saan yung majority, doon sila. Kung mahina na ang boses ng minority, tingin nyo saan sila pupunta. Di ba? Si Pia Cayetano, baka magano pa yan, kumampi pa yan sa kapatid niya. Kaso, I don't think so. I don't think kakampi si Pia Cayetano sa kapatid niya. Magkakaaway nga sila ngayon magkakapatid, di ba? Magkakaaway nga sila ngayon magkakapatid eh. So, I don't think magkakaroon sila ng collusion. But let's see. Let's see, di ba? Di natin alam. Tapos si Legarda, matik sa minority yan. So pupunuan niya yung minority. Pero by then, mahina na ang minority. Sobrang hina na nila. Di ba? Tapos, on the flip side, nandun ka naman sa majority, nandiyan si Win Gatchalian na iniisip din yung kanyang chances for 2028. Nandiyan si JV Ejercito na ganun din. Nandiyan sino pa ba? Ito nga, sila, yung magkapatid na Tulfo. So most probably, kakampi sila doon sa majority. Kung nasaan yung mayorya, nandoon sila. So, I doubt na babaligtad sila ng boto. Si JV, there's a possibility of that, pero sabi nga, 'di ba, siya yung the good one. So, we don't know. Kasama pa naman niya si Ombudsman doon sa radio show nila. 'Di ba? Magkakasama sila doon sa radio show. So, but let's see, 'di ba? Anything can happen. But definitely mga kababayan, hihina ang minority. And I think mga kababayan, ito talaga yung naging strategy not naman strategy, pero this is the opportunity. Yung opportunity na nandito sa harapan ni President Bongbong Marcos. He can actually wrestle control of the Senate. Kaya kaya ako feeling ko gagalaw si PBBM ngayon 2026. As far as the impeachment is concerned, As far as the impeachment is concerned, feeling ko gagalaw siya dyan. So, yan ang chess master, sabi ni Marshall Nimbus. Correct. Pahihinain ni PBBM ang minority ng Senate. Most probably, yan ang gagawin niya para sa impeachment. Kung itutuloy yung impeachment. Kasi pag mahina yung minority, kasi ang yabang-yabang ni Amy kahapon, sabi niya, we are the biggest minority, we're 9. Okay. Walang problema, siyam kayo. Pero, sa pagka-siyam nyo, 6 sa inyo, babagsakan ng kaso. So what? Your numbers will be reduced to nothing. Oo. Diba? Call it political persecution, call it whatever you want, I don't care. Ginawa naman ni Digong yan eh. Ginawa rin naman ni Rodrigo Duterte yan nung panahon niya. Nag-commit din siya ng political persecution, di ba? Inaway-away din niya yung mga senador. So, ako personally, kung yun yung strategy niya and if it will work, di why not, di ba? If it will work. Sana. Pero mukhang ngayon itong si PBBM, mukhang he will really go for the jugular this time. Mukhang he will really go for the jugular this year. Kasi with 2028, malapit na ang 2028, 2 years na lang. And
kailangan merong magtuloy ng mga reforms na ginawa niya. And by the way, naalala ko, kahapon tinanong ni Karen Davila, si Baba Bel, kung ano ang legacy ni President Bongbong Marcos. Sabi niya, hindi, wala kang legacy yung walang legacy kasi gato, ganyan. Actually, ang legacy ni PBBM is widespread reform sa buong gobyerno. Reforma sa DPWH, 'di ba? Pretty soon magkakaroon tayo ng Independent People's Commission. Very soon magkakaroon tayo ng bagong batas on political dynasty. Kasi sa January 15 ang bukas ng Congress eh. Next week ang bukas ng Congress. So, most probably karamihan ng mga developments na inihintay natin ay mangyayari next week. So, yun ang legacy ni Presidente. Ang legacy niya is the true anti-corruption reform. Totoong change. Oo. Kasi yung kay Duterte, change scamming yun eh. Scammer eh. O, itong kay PBBM will be the real change na hinahanap na natin. So yan, isa pa yan, yung 99-year lease for foreigners kapag sila ay magtatayo ng mga negosyo sa Pilipinas. So, tingnan natin kung ano mangyayari. And besides, mga kababayan, malay nyo, mag-martial law sa 2027 kasi in-invade na ng China ang Taiwan. We don't know. We don't know. Baka magtagal pa si PBBM for the next 6, 12 years. We don't know. Hindi natin alam. Malay nyo, kasi nangangako na to si Xi Jinping eh. Next year, tutuloy. O, di ba? O, tingnan natin. Pag nag-martial law, wala. Tuloy talaga si Presidente. Walang choice. Di ba? Walang choice eh. Ganun talaga. Oo. Wala tayong choice dyan. So, abangan natin ang mga susunod na kabanata, mga kababayan. Marami pa kung pwedeng mangyari. Pero definitely, ang mga aabangan ko will be the impeachment of Sara Duterte. For sure. Oo. So, abangan natin yun. And, let's see kung ano mangyayari in the future, di ba? We can only speculate, pero yun na natin. Mali natin, in the future, favorable na kay PBBM yung negative 3 niya, biglang maging plus 50, mga ganon. Hindi natin alam. So, kita-kita po tayo pag nangyari yun, ha? Okay. So, mga babayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating topic for today's video. I'll see all of you tomorrow sa ating next Go Share It Live. Bye, everyone. God bless. See you tomorrow. Huwag ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?